So unahin po muna natin ang human stem cell. Ang human stem cell po ay matagal nang ginagamit, no? I think mga 70 to 80 years ago. No, continuous pa rin po ang pag-aaral diyan hanggang ngayon, no? Kinukuha po yung stem cell from the bone marrow, from umbilical cord, and from the embryo. So yan po yung pwedeng pagkuhanan kung ikaw ay kulang ng stem cell. Okay? So ngayon, maganda sana, kaya lang meron pong nakitang mga issue. Ito po yung issue on stem cell na kayo po ang magde-decide if you still want to continue looking for a human stem cell na itatransfer sa katawan mo. Ito po ang mga pwede mong i-consider. Okay? May nakita po kasi silang problem on human stem cell. Number one is the rejection issue. Nire-reject ng katawan ang isang bagay na hindi part ng katawan natin. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, ang kidney transplant. Halimbawa, masira ang kidney mo at sinabi ng doktor, kailangan mo ng transplant. Ang tanong, lahat ba ng may kidney pwede mong maging donor? Di ba hindi? Bakit? Kasi ang katawan po natin namimili ng compatible na organ para sa kanya. So, ganun din po ang stem cell. Na hindi ko mo stem cell yan, pwede sa katawan mo yan. Nire-reject ko yan kasi merong compatibility test. Paano po kung nagpa-inject na kayo ng human stem cell? $5,000 po ang pinaka-basic price niyan, ha? $5,000. Pagkatapos, nireject ng katawan. Di sayang yung 300,000 ninyo. Okay? Kaya po, sabi nga po nila, ang stem cell po is the secret of the rich and famous. Ang pwede lang maka-avail ng human stem cell ay yung mga mayayaman daw. Kasi nga, napakataas ng rejection issue. Pangalawa is the clonality issue. Dahil kinokopya po yung mga sakit na meron dun sa tao na yun at malilipat sa'yo, possible. Bakit? Kasi nakuklone mo yung DNA strand ng taong may-ari ng stem cell. So kung siya ay may cancer na, mayroong hepatitis, kuha mo din yun pagka itinransfer sa'yo ang stem cell niya. So yan po yung mga crucial issues na pinagdidebate until now. Another issue is the moral issue. Kasi kanina po, ang source nila ay yung embryo o yung tinatawag na embryonic stem cell. Di ba po ang embryo, doon yung bata? So ang ginagawa po nila, bago pa maging bata, hina-harvest nila yung stem cell. So paano pa magiging bata yun kung na-harvest na yung stem cell? So it is equivalent to abortion and murder. Aside from all these things, no, meron pa pong availability issue. Bakit to? Kasi hindi naman po yan available sa lahat ng bansa, no? So dito nga sa Philippines, hindi po available ang human stem cell. Another thing, yung affordability or it's too expensive, napakamahal. No, kaya po yung iba gustuhin mang gumamit ng human stem cell hindi nila magawa kasi nga napaka-expensive. Okay? So dahil po dito sa mga controversial issue ng human stem cell, yung mga scientists ay naghanap ng other source at nakuha po nila ito sa animal stem cell. Okay? Dito po sa animal stem cell, kinukuha nila particularly sa placenta. Okay? So doon sa placenta po, napakarami ng stem cell. So ine-extract pa po nila yan from placenta, hindi ka agad meron yan. No, nakakainin mo na lang yung placenta, magkakaroon ka na ng stem cell. Hindi po. There is still a technology na ina-apply para kunin ang stem cell from the placenta. So may process pa din pong ginagawa. So pero naging successful naman po yan sa deer, sa goat, sa cow, sa mouse, sa sheep. Kasi sabi po ng scientist, sa animal daw ang pinakamadaling kunin ang stem cell. Hindi mo na kailangan ng malupit na technology para mag-extract pa niyan. Okay? So ngayon, tinignan nila kung meron bang issue na katulad sa human. So ito po ang nakita nila. Again, may rejection issue. Kasi kung yung sa tao nga, nire-reject na ng katawan natin, ano pa kaya kung galing sa hayop?
Hindi mas lalong i-reject yan. Pangalawa, clonality kasi meron din pong sakit ang mga hayop na pwede nating makita. Pangatlo, moral issue kasi after they got the placenta, they kill the animals. So, cruelty to animal po yun. The number 4 is the reprogramming of cells. Kasi dahil hindi po match ang stem cell ng animal sa tao, ang ginawa po nila ay nag-hire sila ng scientists to reprogram the cells. Ang question is it safe? Paano kung magkamali sila? Baka magulat tayo paggising natin sa umaga, may sungay ka na, may buntot ka na. Okay? So, reprogramming of cells. Mamaya, makikita niyo po yung study on reprogramming of cells. That's why, ang ibang mga scientists, nagtuloy-tuloy pa ng kanilang research until finally, nakita po nila ang source ng stem cell na maganda ay sa plant. O yung plant stem cell po, ang pinaka-safe na stem cell na meron ngayon sa buong mundo. Okay? So ngayon tiningnan nila how safe it is, no? Meron bang mga issues? So tiningnan po nila kung may makikitang mga issue katulad ng human and animal, ang good news, wala po silang nakitang issue na pwedeng kaharapin ng plant stem cell. At hindi lang po yan, iti-trace back nyo po sa Bible history. Alam nyo po, on the third day, God created vegetation. Hindi muna niya kinreate ang hayop, hindi at ang tao. Bakit? Kasi ang kailangan may pagkain muna. Kaya ang una niyang kinreate, halaman. Okay? Pagdating ng na-create na niya, isinunod na niya yung mga animals. Okay? Yung animals, primarily, ay hindi kinreate para kainin. Ayan po ay gagamitin for sacrifices. Okay? Kaya lang, it is a choice of men na kainin na din yun. Okay? So, pero, mapapansin nyo po, if you are going to trace back the Bible history, you will see that the first stem cell na ginawa ay from the plant. Ayan, si Lord mismo ang pinanggalingan niya because He first created vegetation. Okay? So now, let's look at the study conducted by Karsten Peterson, and a scientist from Land University, na i-publish po niya ito sa Science Daily. At ito po ang kanyang sinabi. Sa first page, as a first paragraph, ang sabi po niya rito, he believes that a lot of work remains with regard to the efficiency of reprogramming of animal cells. Okay, so nakita niyo po rito a lot of work remains with regard to the efficiency of reprogramming of animal cells. Hindi pa po tapos ang experiment on animal stem cell, pero ina-market na po ito all over the world. Okay? So may danger po dahil hindi pa tapos ang research on animal stem cell. Pero tingnan niyo naman po ang plant stem cell. Sabi po dito, no? Sa baba po ng paragraph, sabi dito, specialized cells of plants can return to being stem cell without external manipulation. Hindi kailangan ng scientist para mag-adjust yung plant stem cell sa human stem cell. Bakit? Sabi, in the plant world, there is a natural reprogramming process. Kaya po ang sabi ng scientist, plant stem cell behave similarly with animal stem cell. So if you see hope sa animal stem cell, the same thing that you can put on plant stem cell na ganun din daw ang effectivity ng plant stem cell. The only thing is walang issue sa plant stem cell, whereas sa animal stem cells po, napakaraming issue. Kaya po, we want to introduce to you our product, which is 100% plant-based stem cell. Ang pangalan po nito ay MaxCore10. Okay? So now, gumamit po tayo ng technology na tinatawag na nanotechnology para mas mabilis po nating ma-absorb sa ating katawan. 100% absorption. Bakit? Ang ginawa po ng technology na to ay pinaliit yung size ng molecules ng stem cell para mas mabilis po nating ma-absorb sa ating katawan. 100%. Okay?
And then gumamit din po tayo ng stem cell technology na kung saan bago siya maging apple, ina-harvest na natin ang kanyang stem cell para makuha natin yung purong nutrients ng mga prutas. Kaya nga po sabi ng mga doctors, an apple a day keeps a doctor away. Ayan po yung dalawang technology na ginamit natin. So, ano po ba ang laman ng Max Cortex? So, isa-isahin po natin. So, ang unang-una pong ingredients ay ito pong apple stem cell. Itong apple po na to ay galing sa Switzerland at napaka-unique nito, no? Hindi po ito basta-basta apple na pangkaraniwan. Bakit? Kasi itong apple na to, unang-una hindi tumutubo sa ibang lugar except sa Switzerland lang. Pangalawa, itong apple na to, pagka pinitas mo na siya from the tree, hindi siya nabubulok for 8 months. 8 months po, napakatagal niyan. Nung tayo, bumili tayo ng apple. After few days, 1 week, 2 weeks, bulok na. Sila po, ang tagal nung kanilang 8 months, can you imagine? Bago pa masira. So, hindi ganun po kaganda itong apple na to. Ito po ang nag-lead dito kay Dr. Fred Sully, yung father of plant stem cell, na dito na kumuha ng stem cell. At ito pa po ang good news. Nagkaroon po sila ng meeting ng ating owner ng premium health provider. Ayan po, face-to-face with Dr. Fred Sully and Mr. Abelardo Balisi, the owner of our company, ay nagkita doon para pag-usapan pa ang innovation na gagawin natin sa Max Cortex. So, kaya po, we are very, very excited dahil by next year po, we are planning to go to Switzerland para i-visit po ang Nibel Biochemistry. So, yan po ang target natin by next year. Ayan. Ito po yung na-discover ni Dr. Fred Sully once na ito po ay in-apply na sa ating katawan. At sabi po, 80% daw ng stem cell natin ay tumataas pagka lagi natin ginagamit ang apple stem cell. 80%. Ilang percent na lang po ba ang meron tayo kung tayo po ay nasa 50 to 60? Diba ho, nasa ano na lang tayo? Nasa 10% na lang. Pero can you imagine, once na tayo ay gumamit ng apple stem cell, pinapataas pa niya ito ng 80%. So meaning, pagka 80% ka na, if something wrong happened to your cells, mas mabilis po niyang mare-restore yun, mas mabilis niyang mare-regenerate kasi 80% po ang level ng stem cell. Kaya po ang assignment nating lahat, if you reach the age of 30 and above, ang ating goal, maitaas ulit natin ang stem cell natin at least sa 80% para mas mabilis po tayong makarecover sa karamdaman. Okay? So, ito pa po yung research, no? Maintenance of stem cell growth. Ibig sabihin, kung lagi daw po natin ginagamit ang stem cell, yung ating stem cell din na human, tumataas din. Yung green po represent the apple stem cell at yung gray po represent our stem cell. So biruin nyo po, habang tumatagal daw tayong gumagamit ng stem cell, tumataas din po. Kaya po, ginawa po natin sa Max Cortex, therapy program po. Kasi ito po yung nakita sa research. Yung mga gumamit ng 90 to 180 days, araw-araw po, tuloy-tuloy. No? Ibig sabihin, therapy ang ginawa niya. Hindi pa tikim-tikim, hindi pa sample-sample. Yung mga gumamit po nito ay nag-improve ang kanilang heart condition. Yung mga na-stroke, nag-improve din. Yung mga may problem sa lungs, may diabetes, may liver problem, may muscle and bone pain, naka-recover po using stem cell therapy. Tandaan nyo po hindi yan makukuha ng pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, pa tikim-tikim. Ang research po ang nagsasabi, susunod po tayo doon. Sabi po ng research,
if you undergo therapy program using stem cell, the improvement sa ating health ay talagang outstanding. Napakaganda po. Okay? Then, another benefits pa ng double stem cell therapy sa mga taong may arthritis. Tingnan niyo po yung arthritis, bakit pabalik-balik? Kasi makaramdam lang si nanay ng kaginhawahan, ini-stop na niya. Pero sa therapy po, ang gagawin sa mga may arthritis, iinom po sila 90 days, tuloy-tuloy, kasi therapy. At yung effect po ay long-term. Meaning to say, pagkapanahon na ng malamig, wala ka pa rin arthritis kasi dumaan ka na ng therapy. Okay? So, ano pa po? Yung mga may cancer, isa pa yan, no? Eh, ang stem cell po ay ginawa for cancer. Parkinson's, ayan ho, heart disease, multiple sclerosis, diabetes, fibromyalgia, kidney disease. Okay? Ayan po, no? Again, lahat po sila ay therapy ang dinaanan. Kaya po naging successful ang kanilang therapy, no? Kasi talagang dinisiplina nila ang kanilang sarili. Okay, now, para naman sa mga taong walang sakit, pwede rin po kayong mag-undergo ng therapy program ng stem cell. Ang benefits po niyan, mare-restore ang ating skin, mare-regenerate ang ating skin, at mare-rejuvenate. Hindi po biglaan, kaya nga po therapy program. Kaya po lahat, papasok yan. May sakit ka o wala kang sakit, therapy pa rin ang dadaanan mo. Kasi pagka dinaya mo ang proseso, lolokohin ka ng resulta. So kami po, we educate our client na if you really want significant result, dapat gagamitin mo therapy. Hindi yung sample doc, try ko lang. Wala po dun yung pag-aaral eh. Ang pag-aaral po nasa therapy program. Okay? Hindi lang po yun. Meron pang pag-aaral na nire-restore ng stem cell ang mga muscle natin na nawawala as we age. Kaya po pagdating ng 55, di ba, mapapansin nyo, bihira na lang kayong namamasyal kasi mabilis na kayong mapagod. Paano pa kaya kung 85? Ito po ay napatunayan ng science na ang mga muscle po natin ay nag-shrink as we grow older. Pero sabi po ng book na ito, nire-restore ng stem cell ang mga muscle na nawawala sa atin. So, it's good if you will start now para ma-enjoy pa natin yung 80 natin o 90 natin kapag na-reach natin yung age na to. Okay? Di lang po yun, nagre-reverse din po siya ng aging process. Di ba, ang sarap pong marinig na ikaw ay 60 na pero ang tingin sa'yo 45 ka lang. O di kaya 50 ka pero ang tingin sa'yo 30 lang. Bakit to? Kasi ang stem cell ay may reverse aging effect. Okay, so mas maganda kung itatry natin lahat. Okay, another ingredients po na meron sa Max Cortec ay itong astaxanthin. Ito po ay plankton. Galing sa dagat po ito na kinakain ng mga isda. Pero may nakadiscover po nito at nung inaral, grabe, napaka-amazing ng function ng astaxanthin. Biruin nyo po 6,000 times stronger than vitamin C. 500 times stronger than vitamin E. 800 times stronger than CoQ10. Yan po yung mga importante na mga vitamins, enzyme para mag-function ng ating heart, ang ating brain, ang ating immune system. Ayan po yung mga importanteng kailangan natin. And yet, makikita lang pala ito sa astaxanthin. Kaya po yung mga gumagamit ng ating product, no, iba po yung effect sa kanila when it comes to energy, when it comes to stamina, talagang very amazing. Okay? Ano pa po? Maganda po ito for eye fatigue, heart health, better memory, at skin appearance. Kaya mas lalo pang gaganda yung ating skin pagka gumagamit tayo ng astaxanthin. And then, nattokinase. Ang nattokinase po ay napaka-importante sa country ng Japan. Kasi ito po yung sinasabi nila, sikreto nila kung bakit mahaba ang kanilang buhay. Okay? Kasi ang paniniwala ng mga Japanese, ito po,
ang nattokinase daw ay nag-i-improve ng kanilang blood flow at tumutunaw ng mga namumuong dugo sa utak at sa puso. Kaya po, mahaba ang kanilang buhay kasi bihira ang may nai-stroke, bihira ang may inaatake sa puso. Okay, tingnan niyo po. Sabi po ng BBC Network, top 20 countries by life expectancy, ang sino daw sa ngayon ang may pinakamahabang buhay? Nakita po, Japan ang may pinakamahabang buhay sa panahon ngayon. Ang dahilan po, sila ay malakas kumain ng isda, ng gulay, at ng soybeans na merong nattokinase. Another interesting discovery pa po, did you know that Japan has the lowest heart disease rate in the world? Sa buong mundo, sila naman po ang pinakakonti. Diba sa buong mundo sila pinakamahaba na buhay. On the other hand, sila naman po daw ang pinakakonting namamatay sa sakit sa puso. Okay? Ngayon, meron pong pag-aaral na ginawa about sa fibrinolytic effect. Ito po yung kumuha sila ng artificial na namuong dugo, inilagay nila sa Petri dish. Then after 5 hours, natunaw yung namuong dugo. Okay? So, 5 hours lang po yun. Paano kung 90 days mo pagagamitin? Kaya ito ho, malaking tulong ang pwedeng mabigay nito sa mga kakilala natin na na-stroke na or inatake na sa puso. No? So, maganda kung ito po ay matatry nila. Kasi, malamang sa malamang ho, hindi na maulit ang stroke sa kanila or atake. Meron na pong lumabas na pag-aaral sa National Library of Medicine about nattokinase. Sabi po dito, nattokinase is a promising alternative in the prevention and treatment of cardiovascular diseases. So yan po Finnish study na po yan na nakikita na ang nattokinase ay maganda talaga sa mga taong may sakit sa puso, mga na-stroke. Okay? So another ingredients po ng ating Max Cortec ay ang picosanine. Picosanine po ay nakuha sa spirulina. Dahil ang spirulina po ang tawag sa kanya ay blue-green algae. Pero tayo po, ang kinuha natin ay yung blue, hindi yung green. Okay? Kasi ang sustansya po ng spirulina ay nasa blue. So, napakarami pong research on picosanine na tumutulong sa mga taong may cancer, merong hypertension, mataas ang kolesterol, yung mga na-stroke, no? May mga sinus issues, nakakatulong po ang picosanine. Pero ang maganda pa po dito, sabi sa number 8 benefits, it boosts energy. Nakaka-increase po ng energy ang picosanine. Tingnan niyo po ang pag-aaral. Inaral po ito ng National Geographic kung bakit ang whale na ito ay hindi napapagod sa paglangoy. Nagta-travel po ito all over the world just to find food and mate. No? Alam niyo ho, nagtataka yung mga scientists bakit hindi sila humihinto sa paglangoy. At syempre, it has something to do with the energy that they have. So nung chinek po nila kung ano ang pagkain nito, na-discover nila yung picosanine. Na ito pala ay isang nutrient-dense superfood that can sustain the life of the largest creature in the ocean. Kaya po, sa mga magtatry pong gumamit ng Max Cortec, it contains picosanine na isa po sa may experience nyo rito ay yung inyong stamina, yung energy level nyo po ay napaka-satisfying na hindi kayo agad-agad napapagod. Okay? And last na ingredients po natin ay ang marine collagen. Siyempre, alam naman po natin saan ginagamit ang collagen. Ano? Ginagamit po siya pampaganda, glowing skin, stronger bones, flexible joints, cartilage support, no, stronger hair, and stronger nails. Sa iba ho, sapat na yung stronger bones, flexible joints, cartilage support. Sapat na yon. Basta okay yan, everything will follow. Di ba ho? So, ang collagen po natin ay all around. Pampaganda para din sa mga may sakit.